Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chin Rodriguez from Masagari Channel, a faith healer, also a tarot reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ano gusto sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of November 1 hanggang November 7 for the sign of Leo. So Leo, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, ang spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And ihirap ko siya ba for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo nang dirige-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Leo. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mga gilap? Tutuklasin at bubulabugin natin ang Angel Spirit. Please give me information pa. Angel Spirit, please give me information. So there's something guys with the Queen of Swords. So this is something to clear the boundaries. Na may mga bagay dito na kailangang linisin. Ano naman yung bagay na magsisilbing balakid. With the Queen of Swords, parang ibinabahagi at pinapakita sa akin dito na may mga bagay na unti-unti mo nang makikita. Ano man, unti-unti mo nang malalaman yung magiging outcome. Or parang mararamdaman mo na kakaiba yung nangyayari behind the scenes. Parang magkakaroon ka na ng something visions, no? Parang nasisilayan mo na kumbaga malayo pa lang tanaw mo na yung mga magaganap or posibleng maganap. Ganon. And of course, there's something guys with a full card, a new beginning coming in. So, maaring pinapakita with a full card dito, na sinusubukan ng iyong pananampalataya at tiwala. With a full card, there's some new beginning coming in. Maaring bibigyan liwanag na, ano man yung bagay na nangyayari sa paligid mo. Kumbaga, sinubukan ka lang. No? Sinubukan ka lang na ating poong may kapal kung ang pananampalataya mo is pure. Ang pananampalataya mo is something legit. Na talagang binabahagi dito na sa paghubog ng iyong pagkatao ay maaaring baguhin ang buhay mo. Oh, spicy. Let's see. And this is something guys with the Queen of Cups. Emotional intelligence. No? Parang pinapakita rin dito na pagdating sa emosyon, mas matututo ka ng i-manage at i-control to. Hindi ka na padadala ng tensyon. Hindi ka na padadala ng emote or drama. So, alam mo na kung totoo at hindi totoo, ano man yung bagay na ipinaparamdam sa'yo or ipinapakita sa'yo. So, let's see. And there's something to do with the death card. Now, there's something and ending in your beginning. So, may mga bagay din dito na maaring matapos na. Na maaring may mga bagay na mawakasan na. May hangganan. Na maaring itong hudyat ng katapusan at maaring magsimula ng panibagong sitwasyon. Sa madaling salita, there's a transition. No, pagbabago sa iyong posisyon. No, sa iyong kalagayan. And of course, there's a Four of Wands. May celebration coming in. So, some of you guys, may mga event, gathering kang dadaluhan. There's a parties na maaring puntahan mo. Maaring may bagay dito na maaring magdala sa iyo din with a high level commitment. Maaring ikakasal ka. Or there's a wedding coming in. There's something in engagement. Ganon. And of course, there's a tower moment for major changes. Malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. Malaking pagkakaiba sa mga nakasanayan mo, sa mga bagay na nangyari sa iyo. So, parang bagay na babaguhin na ang iyong kamalayan. Let's see. And this is something the Queen of Swords reference with the Three of Pentacles. No, just being aware sa mga taong nakakasalamuha mo. With the Queen of Swords, there's something to clear the boundaries. No, may bagay kang kailangan alisin. May bagay kang kailangan liwanagin. No, parang hindi mo kailangan makipagplastikan sa mga tao sa paligid mo. Because, kumbaga, kung alam mo nga itong tao na ayaw mo, deadma. No, kailangan dumistansya ka. No, hindi mo kailangan makipagplastikan, hindi mo kailangan, kumbaga, maging peke sa kanila, maging totoo ka sa kung sino at ano ka, diba? Kung ayaw sa'yo, ayaw sa'yo. Kung ayaw mo naman sa kanila, ayaw mo sa kanila. Parang ganon. So, and of course, don't please anyone to
accept who you are, no? Kumbaga, hindi mo kailangan tanggapin. So, kumbaga, hindi mo kailangan na ipakita sa kanila na para lang tanggapin ka nila. Ganon. Or hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo. Diba? And there's the hangman. Now, there's something in the hangman represents something in new perspective. So, with the full card, parang susubukan ng iyong pananampalataya at tiwala. At susubukan din ang iyong kamalayan at kaisipan. No, kung ano naman yung bagay na tumatakbo sa isipan mo, negative or positive side, kumbaga may pagsubok sa'yo. Now, there's a challenges talaga na maaaring dumarating sa buhay mo. Na talagang there's a testing to your faith. Let's see what is the Queen of Cups. Represent guys with the Eight of Swords. Now, with the Queen of Cups, no, there's a drama alert na kailangan mag-ingat ka na dahil maraming mga tao sa paligid mo, there's a toxic and negativities. No, parang hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. Parang naiipit ka sa sitwasyon. Now, with the Eight of Swords, nakita mo na there's something na parang yung mga swords ay maaring nasa paligid and nakatali siya at nakapiring pa ang kanyang mga mata. Parang sinasabi dito na kailangan niyang maging matalino, no, when it comes from emotions, dahil hindi lahat ng mga ipinapakita ay totoo. Maaring may mga bagay na nabubulagang ka sa kanilang magaling magdala, magaling magpaikot, no? And of course, sinasabi dito na kailangan buksan mo ang mata mo sa lahat na nangyayari. No, kailangan mong unti-unting gumalaw, unti-unting lumaya diyan sa mundo at sitwasyon na ginagalawan. I feel something very toxic talaga tong environment na to. What is the Death card? Represents with the Moon card. No, parang there's something with a dream. So, maaring nananaginip ka ng mga patay. O maaring may mga yumaumong sa buhay na maaring bumabalik sa iyong panaginip. No, maaring bagay na kailangan mong pakinggan. With the Moon card, parang ipinapakita sa akin dito na hindi ka makatulog. No, lalo-lalo na sa madaling araw. So, parang nagigising ka sa move nowhere. Tapos hindi ka na makatulog, hindi mo na mabawi yung tulog. No? Kumbaga meron ditong nakasubaybay sa yung mahal mo sa buhay na nasyegi, no, namatay. So, parang pinapakita dito na kailangan mong maaring ipagdasal o ipadasalan, no? Kailangan mong mag-pay attention. May gusto silang ipahiwatig sa'yo. May gusto silang iparating sa'yo na kailangan mong malaman. With the Four of Wands, represents with the Seven of Pentacles. So, parang sinasabi with the Four of Wands, the first celebration, no? Celebration with the Four of Wands. There's a twin flame energy and soulmate connection. Maaring magdadala talaga ng celebration. Ano naman yung bagay na hinihintay mo with the Seven of Pentacles? There's a harvest time. So, binabahagi na maaring magiging masagana, no? Na magiging maganda at marangya ang buhay sa hinahanap mo. At pinapakita ngayon linggong to, may hinihintay kang pera, darating na. O maaaring hinihintay mo tong salary na to, or itong pera na to, at maaaring umuwi ka kung nasa ibang bansa ka. At may nasa-sense naman ako dito, with the Four of Wands, there's something homecoming, family gathering. Let's see. What is the Tower moment? Now, what is the Tower moment? Represent what? The Tower moment represents with the Nine of Pentacles, being security, and the Tower moment represents something of major changes. No, may bagay na kailangan baguhin. Baguhin sa nakasanayan na kagawian, no, pagdating sa finances mo. No, kung paano mo papangalagaan at poproteksyonan ng iyong sarili. No, kung paano ka mas magiging mature how to handle. No, this is something material thing. No, kumbaga, pagdating sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo, isave mo yan or pangalagaan mo ng tama at wasto. Mas maging maingat, mas maging matalino sa paggastos. What is additional messages? With the Queen of Swords, there's a Three of Pentacles, represent with a Hierophant. Now, there's something guys with the educations or lesson learned. So, may bagay dito na kailangan mo matutunan. No, nasa mundong ginagalawan. No, kailangan na mas maging wais, mas lagi natin tignan ang bagay na mas malawak, no? At kailangan titignan mo ang magiging posibilidad. And this is a Three of Pentacles na mag-ingat ka sa mga taong nakakasalamuha mo. Matuto ka na with a Hierophant sa mga taong nakakasama mo at nakakahalubilo mo.
No, ano ba talaga yung purpose mo, 'di ba? Kumbaga hindi mo kailangan magstay sa sitwasyon na very toxic. So, kung itong mga tao na to ay maaring wala kang wala kang choice na makasama sila, ano ba talaga yung purpose mo diyan? Ibig sabihin, kung ano ba talaga yung pakay mo, kung nasang ka man, no, negosyo man yan o trabaho, do it, no, do it on yourself, no, gawin mo to para sa sarili mo. Kumbaga, kung ano ba talagang purpose mo, tutukan mo yon, yun nang gawin mo. Hindi, hindi mo kailangan, kumbaga, i-please yung mga tao na yan. Parang ngayon yun sa sense ko dyan eh. With a full carcass, the hangman, represents with the ace of swords, so something breakthrough. No, bagay na magtatagumpay ka. Parang dahil sa mga challenges and obstacles, no, and even failures, so bagay na kailangan mong pakakatandaan na baguhin ang mga nakasanayan mo, no, yung mga nakaugalian mo. Bagay na magdadala sa'yo ng mas maliwanag na utak at isip, no, sa mga desisyon. And there's a magician. The magician represents with the Eight of Swords and the Queen of Cups. No, you are also creator of your own life. Parang ikaw yung maglalagay sa sitwasyon mo. No, ikaw rin yung makakagawa ng paraan para makaalis ka dyan. Ganun yon. So, ibig sabihin nito, kaya mong i-manifest at kaya mo i-control yung bagay na gusto mong gawin. Nasa sayo lang yan kung diba, magpapalinlang ka. So, nasa sayo yan kung magpapadala ka sa mga emotion. So, pagdating dyan, kailangan alam mo kung ano man yung grounds mo. Alam mo dapat kung paano mo i-manage, no, yung mga tao sa paligid mo. Kasi may magaling magdrama dito. And there's a Seven of Cups. Now, the Seven of Cups represents with the Death card and the Moon card. So, sinasabi dito na parang magulo talaga. There's a confusion. Na maaaring ginugulo ka nito. Ginugulo ka sa pagtulog mo, sa panaginip mo, dahil may gusto silang ipabatid sa'yo. May gusto silang ipaalam sa'yo. May gusto silang sabihin sa'yo. May gusto silang iparating sa'yo. Ganun yon. And there's something the Two of Pentacles, represented with the Four of Wands and the Seven of Pentacles. No, there's a Two of Pentacles sa maging balance ka. No? Physically, mentally, emotionally. So, timbangin mo yung bagay lang kaya mo, yung bagay na makakatulong sa'yo. And of course, there's a hypothesis. No? There's a hidden agenda, or there's something a mystery, or secrets, no, behind the scenes. So, kailangan, kumbaga, maging secure ka na sa lahat ng bagay na papasukin mo, sa lahat ng bagay na gagawin mo, dahil may mga biglaang pagbabago na hindi mo inaakala o inaadya na ganun yung mangyayari. Kaya kailangan pag-ingatan natin, yung mga desisyon na gagawin mo. Kasi may mga bagay dito na hindi mo pa lubos na nauunawaan na nakikita. Ano ba talaga yung dahilan, no, ng isang bagay o pagkasira. No, may bagay ka dito na matutuklasan, kailangan mo pang hawakan ng tama at wasto. What is the outcome? For the outcome, there's an Eight of Cups. No, something moving on. Or either something getting away from this situation. So, kailangan mo talaga umalis. No, matuto ka na sa mga tao na yan, especially sa trabaho. Kung gusto mo umalis ka na dyan. No? Kung hindi pa sa ngayon, kailangan mo munang kumalma, pero kailangan talaga makaalis ka dyan. And this is the Nine of Pentacles. There's a blossoming. No, maaring gaganda ang takbo ng buhay mo. Maaring magiging masagana to with the Nine of Pentacles. There's a blossoming. No, this is something abundance. You have a potential for abundance. No, ibig sabihin, kumbaga, mayroon kang, kumbaga, chance na yumaman o masenso. And there's an Ace of Wands. No, magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano, gawin mo ito ng tama at wasto. At huwag ka magbibigay ng impormasyon sa mga tao sa paligid mo. And there is something, guys, with the King of Cups. Sabi ko na eh. Now, the King of Cups, something devoted or either supported o maaring there's an ancestor, guides. At yung sinasabi ko with the Death card na ipinapakita sa akin kanina sa hilera na to, na yung taong namatay o yumao mo sa buhay, may gusto siyang iparating sa'yo. I think tatay mo to. May gusto siyang kung hindi siya parang habilin, hindi siya nakapagbigay ng habilin sa iyo or sa family mo, may gusto siyang sabihin sa inyo na bagay na kailangan mong intindihin, no? Lalo-lalo na yung panaginip mo. Diyan kasi siya nakakapasok eh. Diyan siya nakakapag-communication sa iyo. Let's see, additional messages. And reference with the Ace of Pentacles. So this is something a big shot, a big money coming in. So kung matututo kang pangalagaan at proteksyonan ng iyong finances, mas lalong lalago at lalakas ito.
So, tulad din sinasabi ko, may potential ka para maging masagana. And there's a Nine of Cups. No, may offer. May offer sa'yo. No, some of you may mga hihingi ng tawad. No, in the other side na parang gustong may makuha sa'yo. Mayroong taong lalapit sa'yo na may atraso sa'yo. Mag-ingat ka na maaring siya ay nag-betray sa'yo before. Mag-ingat ka dahil lalapit to at maaring magkikita kayo ulit. O maaring magkakaroon kayo ng konting collaborations. Mag-ingat ka, may hidden agenda siya. May hidden agenda with the High Priestess, with the Knight of Cups. There's an offer and apology. With the Knight of Pentacles, maging secure. Mag-iingat ka sa bagay na hawak-hawak mo. Ano mang impormasyon, ano man yung bagay na meron ka, pag-ingatan mo. Dahil babalik-balik yan hanggat hindi ka nasisira. Dahil gusto kang pamagsakin. No, gusto ka talagang sirain. Huwag ka nagtitiwala ng lubos. Ang ganda ng message ay ng ating barahan na kailangan mo mag-pay attention. No, kailangan mag-ingat ka ngayon linggong to. Let's see what is additional messages tayo with the finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So, nandito na tayo guys about sa finances and career, love life at kalusugan. Sashabol ako ng very light. Then of course, malimin natin no, anong kaganapan pa sa buhay mo ang ating mahahagilap. Okay. So, there's something guys with the Two of Cups. So, pagdating sa finances mo, there's a partnership. No, meron talagang maring may asawa ka, nagtutulungan kayo, o meron ka ditong jowa na maaring may partnership. No, meron talagang, kumbaga, collaboration, at the same time, there's an unconditional love. May pag-ibig at pagmamahal na hindi matatawaran. And there's a judgment. See, there's something a wake-up call. Parang sinasabi namin, you need to pay attention. No, pagdating sa pera, mag-ingat ka. Na mas maging wise ka, mas maging malakas ang pakiramdam mo. No, sa mga taong makakasalamuhan mo, sa mga taong makakatransact mo. Para minsan ako dito na parang baka mabudol ka. No, meron ditong maaaring ma-hypnotize ka. Kasi mataas ang spiritual mo eh. So there's a tendency na open yung spiritual mo na maaaring pwede kang ma-hypnotize. Na mag-ingat ka. And there's something guys with the Ace of Cups. Now, this is something guys na parang may offer sa'yo with a new beginning. Now, mayroong offer na magdadala sa'yo ng bagong simula. Kailangan tanggapin mo to ng buong buo. No, bagay na mag-uumapaw. No? Ang kaugnay nito ay gabay din to, may gabay na tutulong sa'yo para maging masagana. May parating na informasyon. Siguro kaya nagpaparamdam yung tatay mo, lolo mo, or tito mo, ano man yung bagay o tao na yon, na ancestor na yon. Kanina na rin binabahagi dito na siya mismo yung mag-guide sa'yo para maging matagumpay. And there's something, the Hermit card. The answer you need is here. Now, the answer you need is here. So, ibinabahagi nandito na ang sagot sa iyong katanungan. There's a spiritual development or there's a spiritual enlightenment. No? May bagay na maaaring magliwanag sa isip sa pananaw mo pagdating sa finances mo. No? May bagay dito maaaring unti-unti mong mapagtatanto, no? Malalaman. And there's a Four of Pentacles, saving money. So ngayon po, proteksyonan mo na at papangalagaan mo na ang iyong finances. Mas magiging maingat, matalino, mapagmatsyag sa lahat ng gagawin mo, lalo-lalo na sa kagastusan. No, iiwas ka na sa mga bagay na walang kabuluhan. No, tantanan mo na yung kaka-order ng kung ano-ano. Kung magatantanan mo na yung kakabili ng kung ano-ano, kung may luho, bisyo, tantanan mo. And there's something that's so with the sneakiness. No, may tao, there's a cheating lying on you. Na pagdating sa finances and career, maaring maloko ka. Maaring lokohin ka, mag-ingat ka ngayong linggong to. Ibinabahagi dito na may sumusubaybay at may kumukuha na information na maaring talaga baka mabudol ka. O maaring may lalapit sa iyong mangungutang, mag-ingat ka. Na pagdating sa love life, there's a Four of Swords. No, there's a rest. So, kailangan nyo na pahinga na person mo. Nag-over patig kayong dalawa. No, and of course, there's the Nine of Cups. There's something a wish fulfillment. So, bagay na matutupad yung mga pangarap nyo. Dalawa ng person mo. So, may bagay na maring unti-unting ma-fulfill, matupad, pinapaalalahanan kayo. Ano ba talaga yung priorities nyo with the Nine of Cups? No, parang ano ba talaga yung purpose mo pagdating sa buhay pag-ibig? Doon nyo makikita at marirealize na papahalagahan nyo ang isa't isa. And there's a Five of Pentacles. Now, some of you guys, no, maaring
makaka-recover na kayo for financial loss o financial crisis. Ngayon linggong to, iwasan nyo yung kagastusan na wala namang kabuluhan. Na may nasa-sense ako dito na meron ditong, kumbaga, may sakit sa inyo. Na meron ako na-sense ako may sakit na maaaring ginagabayan at binabantayan ng tatay mo. And there's a tense with sabotage, no? Meron din dito tumatraidor sa inyong dalawa ng person mo. May sumasabotahe, no? Maaaring may ginagawa sa inyo ng hindi maganda. Kaya nahihirapan kayo matulog. O maaaring laging yung katawan nyo ay parang feeling pagod. Lagi, no? And there's the Queen of Wands, no? Babae ito, ha? Lakasan yung pakiramdam nyo. Babae ito, maiksi ang buhok. Babae siya na maaaring gumagambala sa inyo. Okay, medyo may katawan siya. Ang taas ng intuition ko ngayon, no? Nakikita ko siya. And this is the Six of Cups. Now, there's something, guys, na maaaring, kumbaga, related sa inyo. No, si Six of Cups, something related. Maaaring kapatid, kamag-anak, pinsan, ganon. Or there's an ex, no, na maaaring may related dito. I feel something sabotage with a betrayal. Na maaaring, kumbaga, maaaring niloko ka or niloko mo, no, yung nung itong tao na to. Or maaaring tinraidor kayo. No, maaaring meron naiinggit sa inyo. O sinasabutay ang inyong relasyon. Kasi pa ikaugnayan eh. No, there's a related sa inyo, guys. No, there's something, guys, about sa, oh my God, ang bigat. Parang may pinagkatiwalaan kayo dito na maaaring nananalbahin sa inyo. Grabe. Ang dami nyo nararamdaman, especially sa likod. No, ang bigat. Then, of course, parang may tumutusok doon some of nowhere. No, minsan nararamdaman nyo. Pagdating sa kalusugan mo, there's a star card, there's a healing recovery. No, kumbaga, unti-unti nang gagalingan nyo karamdaman or matutuklasan nyo kung paano nyo malulunasan. And there's a Ten of Cups. Now, there's a happiness. Alam mo, inggit sa pamilya to. No, inggit sa pamilya, there's a Six of Swords. Now, there's a transition kasi nagbago ang buhay nyo. Or maaaring gusto nito umalis kayo dyan sa lugar nyo. May nasense ako na ganyan dito. And there's the world. No, maaaring nasa paligid nyo lang to. Na mababago ang mundo nyo dito. Maaaring sa ibang bansa kayo. And there's a Six of Wands for victory. Tagumpay. So, gaganda ang kalusugan nyo. Gaganda na ang kalagayan nyo dito. No, gaganda na ang yung pakiramdam with the temperance. This is something divine intervention. Ibig sabihin, may mga paalala, pero hindi ka nagpe-pay attention. No, may gusto sa iyong ipahatid, ipahiwatig, hindi ka nakikinig. Denial ka. Tinatanggi mo, hindi mo tinatanggap na itong tao na to ay magagawan kayo. No, parang dinideny at parang talagang hindi mo matanggap or lubos maisip na itong tao na to ay maaaring nananalbay sa inyo. So, sad to say yes. No, talagang kaya niyang gawin. Let's see what is additional messages tayo. The way that angel spirit guides. Pagdating sa magic of fire messages advices. Okay, with the magic of fire messages advices for you guys. Oh, this is a something spiritual teacher. So, kailangan mo ng albularyo. Kailangan mo ng tutulong sa spiritual teacher. Na talagang kailangan mo ng tulong. No, ng, kumbaga, may kakayanan. At magbabago na ang career mo. There's a new career. New opportunities, new business ventures. Maaaring magtatagumpay na kayo sa direksyon na tatahakin nyo. What is the yin and yang oracle card? Kaya siguro hindi kayo magsaksid-saksid eh. Hinaharangan ng yung paglago. No, hinaharangan ng yung pag-unlad. Na parang, pag ganun-ganun na parang maalo ng yung buhay. There's a message. Sabi ko na eh. Diba? There's a message in dream. May mensahe sa panaginip mo. Tinutumbok ng ating baraha na meron talagang gustong sabihin sa'yo. Makinig ka. And there's an avoidance. May taong kailangan mong iwasan. No? Kailangan mong iwasan itong tao na to. And there's a fulfillment and wishes coming through. May bagay na matutupad sa mga kahilingan mo. May inihiling ka, mayroong bagay na inilalapit ka sa ating pong may kapal na maaring unti-unting to pa rin. No? Ibigay sa'yo. There's a rise.
No, minsan ka nang napabagsak, minsan nang bumagsak ang iyong negosyo, hanap buhay. There's a rise. Rising from the ashes, na maaring, kumbaga, it's time na maaring sumibol ulit. O gumanda ulit ang takbo ng iyong negosyo o hanap buhay. And there's a storyteller, na parang, hindi mo akalain na parang kwento lang to sa teleserye, sa drama, pero parang nangyayari siya sa totoong buhay mo. Diba? Or merong kwento na malalim yung pinanggagalingan. No, malalim yung pinanggagalingan na maaaring, kumbaga, sa mga ancestors pa yon. And there's a romance, no? Mayroong kaugnayan about sa relasyon at pag-ibig. And there's something fated meeting, sabi ko na, sinusubukan ang inyong relasyon. No, kumbaga, itong connection nyo is very important. No, itong connection nyo ay pinakamalalim na part na sa buhay nyo, yung challenges na yan. Kumbaga, malapit na kayo eh. No, pataas na yung hakbang nyo. No, pataas na ang mga stages na nararanasan nyo. Malapit na kayo sa rurok ng tagumpay. What is Archangel Michael messages? Represent energy healing works. I told you so. Energy healing works. Sabi na Archangel Michael, talagang may kailangan ng kagalingan dito. Agapan mo hanggang maaga pa. No, hanggat hindi pa kinakain at malalim, ano man yung bagay na ikinarga, ay kailangan na unti-unti nang tanggalin. No? Dalawa yung sinasabi ng ating Jesus loving quote said, have faith in God. So, kailangan mong magtiwala at manampalataya sa ating poong may kapal. Diba? And there's something, blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. So, binibless daw yung mga taong mas pinili yung kapayapaan. No, at yung mga bagay na ipinagkakalooban at binibigyan ng biyaya, yung mga bagay na karapat-dapat na magiging anak ng ating Panginoon. No, yung mga taong walang ngit-ngit at galit, nino man. No, parang, kumaga, yung love mo is very pure. No, parang walang very innocent. Ganon. What is an angel's number represent what? There is a 12. Now, there's a 12. Guys, ayan na, binabagalan natin yung reading natin. Kasi may mga nagre-request na bagalan daw ang reading. So, binabagalan natin, tapusin nyo, ha? Kaya ko binibilisan din yung salita ko para matapos nyo pero naiintindihan naman. Pero gusto nilang bagalan daw. Sige, babagalan natin. Pero kailangan tapusin nyo. Don't skip the ada. And there's a 12. The 12 represents the first season. Oh, happy day. Unevil opportunities related to your life purpose is just around the corner. Take immediate action once it pop up. Of course, a lovely partnership or an epic romance is also in the cards. So, see, kumbaga pinapakita dito na lahat ng bagay na dumarating sa buhay mo ay kasama sa opportunities na para sa'yo talaga. Na itong bagay na to ay maaaring nasa paligid mo, ano ba talagang kailangan mo. Yung bagay na may pahiwatig, ito yung mga bagay o simbolo, sinyales na ibinibigay sa ng ating gabay na kailangan mong pakinggan at kailangan mong pakakatandaan. At related din daw dito ay tungkol sa relasyon. There's a new experiences and there's a lot of happiness coming in. Let's see what is additional messages with a Money Move Oracle deck. Money Move Oracle deck represent with the many choices. There's a many choices. Now, look at all your options. So, pinapakita dito, no, kailangan tignan mo ano ba talaga yung para sa'yo. Yung bagay na swak sa'yo, no, at compatible sa'yo. Piliin mo ng tama at wasto. Huwag kang magmadali, huwag mong sugapain lahat, huwag mong kunin lahat. Kung yung bagay na hindi mo kaya, huwag mong ipilit. Yung bagay na magiging priorities at kaya mo lang i-handle, yun ang kailangan mo tutukan. What is a shadow work represent what? And there is a mental contest. Control, power, refresh. Strength isn't for winning. Struggles define strength. No, yung magiging malakas mo, hindi yan yung dahil nanalo ka. No, yung mga pagsubok mo, yan yung na bagay na nagpatibay sa'yo.
yan yung nagpalakas sa'yo. Diba? Siyempre, kumbaga hindi nakikita, no? Ang pagiging malakas dahil nagtagumpay ka. Na nakikita ang pagiging malakas kasi may bagay na natutunan ka sa bagay na ginawa mo at bagay na naranasan mo. 'Di ba? Ang pinakapanalo diyan dahil na-experience mo, nagkaroon ka ng knowledge, ganon. And there's a clarifying for a life situation. Kasi hindi porket nanalo ka is yun na yun, diba? Kumbaga may mga nananalo dyan sa lahat ng aspeto, pero wala silang natutunan. O hindi nila alam at parang aware sa lahat na nangyayari. Ikaw, kumbaga nagkaroon ka ng knowledge, nagkaroon ka ng experiences, at parang mayroon kang kamalayan dito sa nangyari sa'yo. Kaya ka nagtagumpay. Mas lalo kang lumakas. Hindi lang physically, mentally, emotionally. What is the clarifying for a life situation? There is something to connect, guides. Harness the power of network, cultivate meaningful relationship, and strategize your path to success. Parang ibinabahagi talaga dito na mayroong kumokonekta na gumagabay sa iyo para maging matagumpay ka. Ikaw mismo yung gagawa ng eksena para makamtan at makuha mo. Ano ba talaga yung kailangan mong gawin? No, kung paano mo mapapadali ang sitwasyon para maging matagumpay. Yung bagay na matututunan mo at yung bagay na mararanasan mo. What is the clarifying for a love situation? There is something, guys, with a flattering heart. Your passion lead you to the love you desire. No, yung pagmamahal natin, yung gusto natin ginagawa natin, yung bukal sa kalooban natin, yan yung magdadala. No? Yung bagay na yung kagustuhan mo, yan ang magdadala sa'yo para makamtan mo ano man yung bagay na ninanais mo at minamahal mo. No? The more na, kumbaga yung mahal mo yung isang bagay o isang tao, no? Hindi dahil sa anong physical niya, mahal mo siya dahil sa pagiging siya. Now, let's see what lies beneath the future. What is what lies beneath the future? There's a game over. May bagay na tatapusin o bagay na tapos na. Ang pinaka-hidden agenda dito, na parang tinapos na, wag mo nang bungkalin pa at ungkatin pa. What is the path of the light? Represent what? What is the path of the light? Represent with concentration. Concentrations, let's see, guys. I turn inwards, focusing on the essence of my being. When negativity arises, I transform into light and hope, redirecting my energy towards peace and positivity. See? Kumbaga itong bagay na to, yung sinasabi na mag-focus ka, mag-concentrate ka, ano ba talaga yung kailangan mong gawin? No, kailangan na matuto tayong pakawalan yung negativities or ano man yung bagay na nangyari, ano man yung bagay na sinasabi nila against sa'yo. No, ano man yung mga tao na yan, kailangan alisin mo kung hindi nakakatulong sa'yo. Kung naghahatak ng negative na yan, alisin mo. Dadaling ka sa mas positibong sitwasyon at mas positibong kalalabasan. Kailangan mo magtiwala at kailangan magpatuloy ka sa iyong ginagawa. So let's see what is the pick of yes or no. Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. So guys, before anything else, guys, ang pick ka yes or no, na pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Now, mag-iisip ka ng tanong, pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. At guys, maraming salamat po sa mga solid subscribers, sa mga followers natin, no? Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, please, subscribe mo na at click mo na yung subscribe button dyan, and of course, hit mo notification bell. And of course, at the same time, please i-follow nyo rin po ako, no, sa aking FB page, sa aking bagong FB page. No, bago lang yan. So, kung gusto nyo updated kayo sa lahat ng eksena chika natin, dyan, no, i-follow nyo ako. So, and of course, message nyo rin ako kung gusto nyo mag-proceed for healing session like healing with a walk-in, healing for healing with a online. Na meron din tayong private tarot reading by video call, no? Then, of course, message nyo lang ako kung gusto nyo mag-avail. So, let's see. Let's start with the number 1. Number 1 represent, guys, with a yes. Now, there is a yes, glowing result, clarity, seeing the whole picture. See?
lalabas na ang resulta, mas magiging malago at maliwanag ang bagay na ibibigay sa'yo. Number 2, there is a yes again. Taking flight, uplifting, and peace with decision. No, parang parang makakalipad ka na ng mas maayos, mas maluwag, at mas malaya. At maaaring itong decision mo na to ay maaaring magdala sa'yo sa tagumpay. Number 3, there is a no. Burning through money, poor investment, broke. No, wag mong sayangin yung opportunities, wag mong sayangin yung panahon at pagkakataon mo dyan. No, gumawa ka ng isang bagay na alam mong mag-grow ka. No, wag mong sayangin yung time, effort, gano'n. So guys, this is a weekly gabay for the month of November 1 hanggang November 7 for the sign of. For the sign of Leo. So Leo, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos updates. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads away, pagpalain po kayo. Nang Diyos at may kapalsiksik-liglig na gumapo na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat po and see the next video. Bye-bye and babush.